Sa pagpapatuloy ng series, nang mangyari ang teleportation incident, si Sylphie ay biglang napadpad sa langit sa itaas ng Azura Kingdom. Sa mga oras na yun, habang nag-aalmusal ang prinsesa ng Azura na si Lady Ariel, kasama ang kanyang dalawang personal na gwardya na si Luke Greyrat at Derek Redbat, biglang may lumabas na halimaw sa bakuran ng kaharian. Habang walang panama ang dalawa sa lakas ng halimaw at nagawa pa nitong mapatay si Derek, sakto naman na bumagsak si Sylphie sa ulo ng halimaw gamit ang kanyang air magic, na nakatulong din sa kanyang iligtas ang sarili mula sa pagkakabagsak at magawang mapatay ang halimaw. Dahil sa pagkaubos ng kanyang mana, nag-iba ang kulay ng buhok ni Sylphie mula berde, at naging puti. Nang magkamalay si Sylphie, nagulat siya sa kanyang bagong itsura, habang ipinabatid sa kanya ng prinsesa ang mga pangyayari sa kanyang bayan, na maaaring ang karamihan sa kanyang kapwa mamamayan ay nawawala o patay. Gayunpaman, inalok siya ni Lady Ariel ng tulong na hanapin ang kanyang pamilya dahil sa ginawa niyang pagligtas sa buhay nito, ngunit kailangan niyang maging isa sa personal na gwardya ng prinsesa at magpanggap bilang isang lalaki, sa pangalan na Fitz. Sa paglipas ng panahon, agad na nasanay si Sylphie sa kanyang tungkulin bilang bodyguard ni Lady Ariel, habang sinamahan nila ito sa isang seremonya at nakipagkita sa ama ni Luke, na si Lord Philemon. Ngunit natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kapatid ni Lady Ariel na si Prinsipe Grable. Bagamat mapagbiro ang mga salita nito, ang dalawang magkapatid ay sikretong nag-aagawan para sa trono ng kaharian. Matapos umalis ang dalawa at magkaroon ng kanya-kanyang gawain ang lahat, naririnig ni Sylphie ang mga chismis sa paligid tungkol sa kanya, na nagdulot sa kanya ng panik. Ngunit nang tulungan siya ng isa at mapansin ang kanyang kamay na pambabae, nagulat si Sylphie at nabangga ang isang lalaki na nagdulot ng pagtapon ng inumin nito. Kaya bago pa magkagulo, ay nagumpisa na ang pagtatanghal ni Ariel ng isang kanta at napunta ang atensyon ng lahat sa kanya. Kinagabihan, ay binabangungot pa din si Sylphie nang nangyari sa kanya noong teleportation incident, kung saan napansin naman ito ni Luke. Kaya nang matuklasan ito ni Lady Ariel, ay nagmagandang loob ang prinsesa na anyayahan si Sylphie na matulog sa kanyang silid sa gabing iyon. Samantala, sa pag-uusap tungkol sa paglaki ng impluwensya ni Lady Ariel sa Azura Kingdom, sumang-ayon si Grable tungkol sa plano ng kanyang advisor na si Darius, na mag-organisa ng isang kudeta. Ito ay nakatuon sa hangarin na mawala si Lady Ariel, para sa kanyang plano na makuha ang trono. Kinagabihan, nang magpakita si Sylphie sa silid ni Ariel, ibinahagi din ng prinsesa na dinadalaw din siya ng bangungot tungkol sa pagkakapatay ng halimaw kay Derek. Kaya matapos marinig ang kahinaan ng bawat isa, ay nangako ang dalawa na mananatili sa kanilang tabi bilang magkaibigan at bilang isang guardian. Subalit nang magpasya ng matulog ang dalawa, naramdaman ni Sylphie ang isang babae at inatake sila nito. Nang muli itong sumugod ay nilabanan ito ni Sylphie ng kanyang air magic, kaya napilitan itong magtago. Subalit nang magawa nitong masugatan si Sylphie ay akma na sana silang papatayin ng assassin, ngunit gumamit ng malakas na air magic si Sylphie na nagpatilapon sa kalaban, at ikinawasak ng bintana ng kwarto. Habang nababahala si Lord Philemon na ang may plano ng pag-atake ay nasa loob lamang ng palasyo, iminungkahi niyang pansamantalang magpakalayo si Lady Ariel, at mag-aral sa ibang bansa. Bagamat wala siyang pagpipilian, ay sumang-ayon ang prinsesa at inalis si Sylphie mula sa kanyang serbisyo, dahil hindi niya nagawang matupad ang kanyang pangakong mahanap ang pamilya nito. Gayunpaman, nais ni Sylphie na manatili sa tabi ni Ariel, hindi dahil sa may hinihinging kapalit, kundi dahil tunay niyang itinuturing itong kaibigan. Kaya matapos mangako ni Lady Ariel na babalik siya upang makuha ang trono bilang kanilang tunay na reyna, silang tatlo ay umalis para sa kanilang bagong misyon. Samantala, sakay ng isang karwahe patungong norte, si Rudess ay patuloy pa din sa paghahanap sa kanyang nawawalang ina, habang binabalot ng kalungkutan dahil sa pag-iwan sa kanya ni Ares. Dahil napansin ang kanyang kilos, sinubukan siyang kausapin ng isang adventurer, ngunit maikli at hindi sinasadyang masungitan ito ni Rudess, na ikinagalit ng isa pang kasamahan nito, na nagpaalala sa kanya kay Ares. Subalit huminahon din ito nang malaman na hinahanap ni Rudess ang kanyang ina matapos ang teleportation incident. Kaya upang maibsan kahit papaano ang kanyang lungkot, nagbigay ang isang adventurer ng mga ilang impormasyon tungkol sa kanilang pupuntahan at ang mga bansang nasa paligid ng lugar. Pagdating sa kanilang destinasyon, nag-book agad si Rudess ng kwarto sa isang inn at nagkulong, habang hawak ang buhok ni Ares.
Ngunit na-realize niya na kailangan niyang mag-focus sa paghahanap sa kanyang ina, kaya nagpa siya siyang pumunta sa isang Adventurers Guild. Doon matapos niya i-disband ang kanilang grupo na binuo nila ni Ares at Roygerd, sinubukan niyang kumuha ng isang mapanganib na misyon, ngunit pinigilan siya ng mga nakasabay niyang adventurer, at pinayuhan na sumali na lamang sa kanilang grupo. Matapos ang maikling pag-uusap kasama ang ilang makakasama, pumayag din si Rudess, subalit ang isa ay talagang mainit ang dugo sa kanya. Maaga ng kinabukasan, nagulat ang grupo nang talagang nagpakita si Rudess, kung saan lalo pa nang sabihin niyang kaya niyang gumamit ng spell nang walang incantations. Ang mga miyembro ng grupo ay ipinakilala ang kanilang mga sarili, si Suzanne ang vice leader, si Timothy ang leader ng grupo at long-range mage, habang si Mimir naman ang kanilang healer, si Patrice ang tank at frontline fighter ng grupo, at si Sarah ang kanilang archer, na talagang mainit ang dugo kay Rudess. Habang si Rudess ay hindi niya maiwasang maalala si Ares sa tuwing nakikita niya si Sarah. Kalaunan sa kanilang kampo, pinag-usapan ng grupo ang kanilang mga magiging plano laban sa kanilang target, na Luster Grizzlies. Subalit sa tuwing magbibigay si Rudess ng kanyang mga suggestions tungkol sa kanyang papel, ay palagi siyang binabara ni Sarah. Pinagalitan naman ito ni Suzanne habang humingi naman ng paumanhin si Timothy kay Rudess para sa ugali ni Sarah, kung saan wala naman ito kay Rudess. Nang simulan na ng grupo ang kanilang plano na atikihin ang mga oso habang ang mga ito ay natutulog, sinimulan ni Timothy ang atake gamit ang long-range fire magic, habang si Rudess ay gumamit ng earth magic upang pigilan ang mga oso na makalapit sa kanila. Sa simula ay matagumpay ang kanilang plano, ngunit nang may mapansin na kakaiba si Rudess at pakinggan ang lupa, nalaman niya ang isang grupo ng Black Grizzlies na paparating, at nakabalot sa putik. Nang ideklara ang pag-atras ng grupo, nanatili si Rudess at mas pinili na hayaang matapos na lamang ang kanyang buhay, ngunit niligtas siya ni Suzanne. Kaya nang mapalibutan sila ng mga halimaw, ay nagpa siya ang buong grupo na lumaban kahit na mas marami ang mga ito sa kanila. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Rudess, habang nagtataka siya kung bakit sobra siyang nasisiyahan ang makita at maramdaman ang ganito. Kaya nang mahanap niya ulit ang kanyang kagustuhan na mabuhay, kasabay ng mga bagong oso na dumating, sinabi niya sa kanyang mga kasama, "Nakitabi mo, ako na." Ang batang mage ay itinaas ang kanyang staff na gumawa ng napakalaking fireball, habang pinakawalan ito sa mga oso at pinatay ang lahat sa isang atake. Nagpasalamat si Suzanne kay Rudess sa pagligtas sa kanila, habang ikinagulat naman niya nang pati si Sarah ay na-appreciate ang ginawa niya. Nang makabalik sila sa guild, medyo malamig ang pagtanggap ng mga lokal sa mga dayuhan, ngunit nagbago ito nang mag-alok si Timothy ng inumin sa lahat, para sa selebrasyon sa kanilang unang misyon sa bayan. Nang makabalik si Rudess sa kanyang kwarto at iniisip ang kanyang bagong kagustuhan na mabuhay, siya ay naging emosyonal dahil na-realize niya na hindi pa nawawala ang lahat sa kanya, habang ipinapakita ang mga mahalagang tao sa kanyang buhay, na nagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Kaya nagpa siya siyang itapon ang buhok ni Ares sa apoy, hudyat na kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Sa mga sumunod na buwan, patuloy si Rudess sa pagtatrabaho bilang isang adventurer, na may layunin na makabuo ng sapat na reputasyon at umaasang makakarating ito sa kanyang ina. Kalaunan ay pumunta siya sa guild upang kumuha ng trabaho, kung saan nakita niya na nagyayabang ang leader ng grupong step leader, na manilang daw ang kanilang susunod na misyon. Habang nagkaroon din si Rudess ng bagong palayaw na Quagmire, na umaasang makakatulong din ito sa paghahanap sa kanyang ina. Matapos kumuha ng madaling trabaho, ay ginamit niya ang kanyang magic upang tulungan ang bayan na alisin ang mga nyebe, habang si Sarah ay pasikretong nanonood sa di kalayuan. Maya-maya ay nakita niya si Sarah at inimbitahan siya na sumali sa kanilang bagong misyon. Habang pakipot pa ang bida kung sasama ba siya o hindi, biglang dumating sina Suzanne at pumayag din si Rudess na sumama sa kanila. Tumungo ang grupo sa Galga Ruins upang kumolekta ng mga kaliskis ng mga snowdrakes, na isang uri ng halimaw. Habang sila ay naglalakad, gamit ang kanyang demon eye, nakita ni Rudess na mahuhulog si Sarah, kaya mabilis niya itong tinulungan. Ngunit dahil aksidente niyang nahawakan ang dibdib nito, ay nagalit sa kanya ang babae. Nang makarating sila sa lugar, ay sinimulan na nila ang pangungulekta ng mga kaliskis ng mga snowdrake. Subalit biglang lumabas ang mga makakaliskis na halimaw, kung saan agad na pinigilan ang mga itong makalapit ni Rudess, habang pagkakataon naman ito sa grupo upang makatakas. Ngunit nang mapahiwalay si Rudess sa kanyang mga kasama, ay bumalik ang mga ito upang tulungan siya.
Kaya habang nakikipaglaban ang grupo, isang atake mula sa itaas ang dumating, na nagmula sa pinuno ng step leader. Matapos talunin ng dalawang grupo ang mga halimaw, sinuntok ng leader si Timothy sa panga, dahil iniisip nito na ninakaw nila ang kanilang trabaho. Subalit nang ipaliwanag ni Timothy na nandoon sila para sa ibang trabaho, ay naayos naman ang hindi pagkakaunawaan at tuwirang humingi ng paumanhin ang pinuno ng kabilang grupo. Nang magpasyang bumalik ang lahat sa guild, ay inimbitahan ni Sarah si Rudess para sa isang inuman ng grupo. Doon ay inasar ni Suzanne si Sarah sa kakaibang ginawa niyang pagligtas kay Rudess kanina, kung saan napatalon pa ito, na ikinahiya naman ng dalaga. Maya-maya pa ay dumating ang nakainom na pinuno ng step leader, at humingi ulit ito ng paumanhin sa kanyang ginawa. Subalit nang mabaling ang tingin niya sa bida, ay sinabi nito na ayaw niya sa mga taong tulad ni Rudess, na tila mababa ang tingin sa iba, at feeling kaawa-awa. Humingi na lamang ng paumanhin si Rudess, ngunit mas lalo pang nagalit ang lasing at hinamon ang bida, kaya inawat na ito ng kasama din nitong lasing, at saka umalis. Sa sumunod na araw, napansin ni Rudess ang pagdating ng ilang miyembro ng kanyang grupo galing sa isang misyon, para lamang malaman ang masamang balita na patay na si Mimir, at nawawala naman si Sarah. Gusto nilang hanapin si Sarah, ngunit hindi nila ito magawa dahil sa malakas na bagyo. Kaya matapos malaman kung saan nila nawala ang Archer, lumabas si Rudess at umalis upang iligtas ito. Matapos niya patigilin ang malakas na bagyo gamit ang kanyang kapangyarihan, sinimulan na niya ang paghahanap at nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit niya ito ginagawa, habang pinapatay ang mga halimaw sa paligid. Ininspeksyon niya ang tumpok ng mga buto at natagpuan ang labi ni Mimir, na nagpapatunay sa kanyang kamatayan, habang nakita din niya ang hikaw ni Sarah. Habang iniisip na malapit lamang ito sa kanya, bigla siyang inatake ng isang halimaw na puno, at nakita niyang hawak nito si Sarah. Matapos niya mailigtas si Sarah ay tumalon siya sa isang ilog upang makalayo sa halimaw, habang nang magkamalay naman ang dalaga ay nakita niya si Rudess. Pumunta sila sa isang kuweba, at doon ginamot ni Rudess ang mga sugat ni Sarah gamit ang healing magic, habang agad naman silang nagbihis matapos ito. Nang tanungin ni Sarah kung okay lang ba ang buong grupo, ay sinabi ni Rudess ang nakakalungkot na balita sa kanya. Bago sila umuwi, nagpasalamat si Sarah kay Rudess sa pagdating upang iligtas siya. Nang makarating sila sa bayan, nagulat ang buong grupo nang makitang buhay si Sarah, habang sobra naman ang pasasalamat ni Timothy kay Rudess sa ginawa nito. Subalit para kay Rudess, ay siya dapat ang magpasalamat sa kanila dahil malaki ang naitulong nila sa kanya. Kaya bago sila maghiwalay, ay nagpaalam ang dalawa sa isa't isa at muling nagpasalamat si Sarah kay Rudess. Patuloy ang pakikipagsapalaran ni Rudess kasama ang grupong Counter Arrow, at ang kanyang reputasyon bilang quagmire ay lalong lumalaki. Habang mas lalong napapalapit naman sa kanya si Sarah, bagaman agad itong nagsiselos kapag binabanggit niya ang ibang babae sa kanyang buhay. Nang magkaroon ng pagkakataon ang dalaga, inaya ni Sarah si Rudess na samahan siya sa pamimili ng bagong kutsilyo. Pumayag naman si Rudess, ngunit matagal bago sa kanya mag-sink in, na inaaya pala siya nito na makipag-date. Habang si Sarah ay nag-ayos para sa kanilang date, si Rudess ay hindi man lang nagpalit ng damit. Matapos nilang gumala at bumili ng magkapares na kutsilyo para sa isa't isa, tumungo ang dalawa sa isang bar upang uminom. Nang maging medyo tipsy na si Sarah at ipinatong ang ulo nito sa balikat ni Rudess, naisip ng bida na eto na yon. Ngunit nang maghinay-hinay si Rudess at magpasya na lamang na umuwi, sinabi ni Sarah na gusto pa niyang makausap ng matagal ang bida at iminungkahi na pumunta sila sa kanyang kwarto. Nagsimulang magpanik ang bida at nag-isip ng iba pang idadahilan, subalit sa huli, ay marupok talaga ang beshi ko. Nag-offer muli si Rudess ng maiinom, ngunit mas gusto ni Sarah na dumako na sila sa aksyon. Subalit nang maramdaman ni Rudess na hindi nakikisama si Haring Bagsik, inisip ni Sarah na hindi siya ganoon ka-attractive para kay Rudess. Sinabi ni Sarah na ginawa niya lamang ito dahil sa kanyang utang na loob at hindi dahil sa anumang damdamin para kay Rudess, at saka umalis. Bumalik si Rudess sa bar upang lumaklak ng alak, nang si Soldat, ang pinuno ng step leader ay biglang dumating at sinimulan ang asa na naman ang bida tulad ng dati. Subalit imbis ng ngiti ang ibigay, ay binugbog ito ni Rudess at doon niya naibuhos ang kanyang galit at hinanaing sa buhay. Habang hindi lumalaban sa kanya si Soldat, ay pinagsabihan naman ito ng isa niyang kasamahan, kaya humingi ito ng tawad kay Rudess at inalok na pag-usapan nila ang kanyang problema.
Matapos sabihin ni Rudes ang nangyari sa kanila ni Ares at Sarah, lalo na kay Haring Bagsik, sa tingin ni Soldat ay kailangan ng bida ang isang profesional. Dinala siya ni Soldat sa isang patay Cindy in the city, kung saan kumuha sila ng isang private room at ibinigay ang pinakamapula ang buhok sa lahat, na nagngangalang Elise. Ngunit sa kabila ng best effort ng isang pro, ay hindi pa din ito gumana. Naniniwala si Elise na nabuo ang trauma ni Rudes sa mga babae dahil sa nakaraan niyang relationship, kaya sinabi ni Soldat na mag-inom na lang sila. Nang inumaga na ang dalawa at nagpa siya ng umuwi, sinabi ni Soldat na baka kailangan ni Rudes na dumaan muna sa isang malalim na koneksyon sa isang babae at huwag magmadali, habang iminungkahi na ayain muli si Sarah na lumabas. Subalit dahil may amats pa, sinabi ni Rudes na wala naman siyang pakialam at sinabing hindi naman daw talaga niya ito type. Ngunit napansin ni Soldat ang pagdating nila Suzanne at Sarah, na narinig lahat ng sinabi ni Rudes. Sinubukan patigilin ni Soldat si Rudes ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Sarah at sinampal si Rudes, at ibinagsak ang kutsilyo na binili nila, habang umalis na umiiyak. Nang subukan wakasan ni Rudes ang kanyang buhay, ay agad siyang pinigilan ni Soldat at iminungkahi na habulin niya si Sarah. Ngunit tumanggi si Rudes at sinabi na wala nang halaga sa kanya ang lahat. Kaya upang makalimutan muna ni Rudes ang mga problema nito sa babae, ay inalok siya ni Soldat na sumama na lamang sa kanila sa isang misyon at pumunta sa ibang lugar. Agad naman niyang na-realize ang kabaitan sa kanya ni Soldat, kaya tumayo si Rudes at tinanggap ang alok nito. Sa ibang dako, ang mga chismis tungkol sa kamakailang mga tagumpay ni Quagmire Rudes ay narinig ni Ellen Alice, kung saan nalaman niya kung nasaan ito, na nagdala sa katapusan ng kanyang paghahanap. Sa mga sumunod na 2 taon, si Rudes ay naglakbay kasama ang grupong Step Leader, kung saan sa araw na ito, ay target nila ang isang Red Dragon. Subalit nakita niya ang isang grupo ng mga Luster Grizzlies na papunta sa kanilang direksyon, kaya ginamit ni Rudes ang kanyang Earth Magic upang hulihin ang mga ito, habang ang iba ay nagsimula ng umatake. Ngunit habang busy sila sa mga oso, hindi nila napansin ang pagdating ng Red Dragon at mayroon mga nasawi. Habang inutos ang full retreat, gumamit si Rudes ng smokescreen upang makatakas ang iba, at matagumpay na napigilan ang isang fire breath attack gamit ang kanyang water magic. Pagkatapos ay nagcast ng matutulis na bato, na tumusok sa armored body ng halimaw, habang tinapos ito gamit ang malaking bato sa ulo. Bagaman patuloy ang pagpuri sa kanya ng kanyang mga kasama, nananatili si Rudes na mapagkumbaba, na tila tinatago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nang makabalik sila sa bayan, inalok ni Soldat si Rudes na isang permanenteng pwesto sa kanilang grupo, ngunit tinanggihan ito ng bida dahil plano pa din niyang hanapin ang kanyang nawawalang ina. Isang araw habang kumakain ng umagahan sa isang inn, biglang dumating si Ellen Alice at sinabing natagpuan na niya sa wakas si Rudes. Habang nagtataka kung bakit may pagdila pa ito, nagpakilala ang elf bilang dating kasama sa grupo ng ama at ina ni Rudes, habang kaibigan din siya ni Roxy. Malinaw na attracted din si Ellen Alice kay Rudes, ngunit nang makita niya ang kwintas na ibinigay ni Sylphie na kapareha din ng sa kanya, ay umatras ang elf at sinabing ayaw niya maging manugang ni Paul, na tatay ni Rudes. Nagbigay naman ng magandang balita si Ellen Alice na alam niya ang kasalukuyang lokasyon ng ina ni Rudes, na nasa Labyrinth City of Rapon, sa Begarit Continent. Ang papunta roon ay posibleng umabot ng higit sa 1 taon ang biyahe, lalo na't paparating na ang taglamig. Habang ayon din kay Ellen Alice ay mukhang maayos naman ang ina ni Rudes, at marahil sina Roxy at Paul ay papunta na din ngayon sa Begarit, kaya mas pinili na muna ni Rudes na manatili hanggang matapos ang taglamig. Sa panahong ito, natuklasan din ni Rudes ang kakaibang hilig ni Ellen Alice sa mga lalaki, lalo na sa mga miyembro ng Step Leader, habang siya pa ang nagbabayad sa mga ito. Kalaunan, nakatanggap si Rudes ng isang sulat mula sa Renoa University of Magic, kung saan nag-aral si Roxy. Inaanyayahan siya na maging special student dahil sa kanyang kahusayan sa mahika, na hindi kasama sa ilang mga gawain sa paaralan at may natatanging mga pribilehiyo. Matapos patunayan ang pagkalihitimo ng sulat, at makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa isa sa mga miyembro ng Step Leader na dating nag-aral sa universidad, ay naisip ni Rudes na hindi pa din ito ang tamang oras. At kahit sa kabila ng pag-uudyok sa kanya ni Ellen Alice, nagpa siya pa din si Rudes na maging prioridad ang paghahanap sa kanyang ina. Hanggang isang gabi, binisita muli si Rudes ng The Human God matapos ang 2 taon.
Iminungkahi ng The Human God na dapat pumunta si Rudess sa Renoa University of Magic at imbestigahan ang teleportation incident. Dahil kung ipagpapatuloy daw ni Rudess ang paghahanap sa kanyang ina, ay panghihinayangan lamang niya ito, habang hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye ang The Human God. At pangako niya na kapag ginawa ito ni Rudess, ay maaayos niya ang problema nila ni Haring Bagsik, na nagpadalawang isip sa bida. Kaya kinabukasan, nagpaalam na si Rudess at nagpasalamat sa buong grupo ng step leader, lalo na kay Soldat, na nangakong magkikita pang muli sila. Habang sinimulan na nila Rudess at ni Ellen Alice ang kanilang paglalakbay patungo sa Renoa. Nang makarating na sila Rudess sa Renoa University, agad silang nakipagkita sa vice principal at dating guro ni Roxy, na si Ginez. Habang kahit siya mismo ang nag-imbita kay Rudess, ay sinabi nito na kinakailangan pa rin ng bida na sumailalim sa isang maliit na pagsusulit para ipakita ang kanyang kakayahan sa mahika. Dinala sila sa isang espesyal na lugar, kung saan makakaharap ni Rudess ang isa pang estudyante na kayang gumamit ng mga spell ng walang incantation, na si Fitz. Agad na nakilala ni Sylphie si Rudess, na nakadisguise bilang isang lalaki, ngunit hindi siya nakilala ng bida dahil sa pagbabago ng kulay ng kanyang buhok at pagsusuot ng salamin sa mata. Nang magsimula ang kanilang duelo, gamit ang kanyang Demon Eye, agad na kinansela ni Rudess ang magic ni Fitz at gumanti ito ng Earth Magic, at tagumpay na nanalo sa laban. Nangangamba na baka nasira ni Rudess ang reputasyon ni Fitz bilang senior, tinulungan niya itong makatayo, habang ipinangako na makakabawi din siya rito balang araw. Pumunta na si Rudess sa kanyang dorm at bilang special student, hindi niya kinakailangang dumalo sa regular na mga klase o magbayad ng matrikula, at pinapayagan din siyang gawin ang anumang uri ng research na maisipan niya. Habang nag-enroll din si Ellen Alice bilang isang mag-aaral, pumunta sila sa main hall upang makinig sa talumpati ng Student Council President na si Lady Ariel, kasama ang mga tapat nitong kasamahan na sina Luke at Fitz. Kahit na karaniwang mapanuri, natagpuan ni Rudess ang kanyang sarili na humahanga sa karisma ng prinsesa. Nang dumalo si Rudess sa kanyang unang homeroom class, ikinagulat ito ni Zenobia, habang tuwang-tuwa sa pagdating ng kanyang pinakamamahal na master sculptor. Habang mayroon din naman mga hindi na-impress sa kanyang pagdating, tulad ni Linya na miyembro ng tribo ng Dedaldia, panganay ni Guys at pamangkin ni Ghislaine. Nandoon din si Persena, na miyembro din ng tribo ng Dedaldia at mahilig kumain. Habang may isa pang estudyante ang nagpakilala sa kanya, ang self-proclaimed magical genius na si Cliff Grimoire, kung saan pinagyabang nito ang kanyang mga kakayahan. Sinabi din nito na alam niyang isang swordsman din si Rudess bukod sa isang mage, na nalaman niya mula kay Ares. Ngunit nang tanungin ni Rudess kung saan niya nakilala si Ares, ay sinungitan lang siya nito. Nalaman naman ni Rudess mula kay Zenobia, na mayroon pa silang isang kaklase na nagngangalang Silent, na isa ding special student. Upang sundin ang payo sa kanya ng The Human God, pumunta si Rudess sa library para simulan ang kanyang research tungkol sa teleportation incident sa Fitoa. Doon ay nakasalubong niya si Fitz, na nagulat nang malaman na nagre-research siya tungkol sa insidente, kung saan ipinaliwanag niya na personal itong nakaapekto sa kanya at patuloy na hinahanap ang kanyang nawawalang kababata. Kaya bago umalis, ay nagbigay ng ilang payo si Fitz kay Rudess kung anong libro ang kanyang babasahin para sa kanyang research. Sa oras ng lunch kasama si Zenobia, biglang dumating si Luke at tinanong kung kilala siya ni Rudess. Nang aminin ni Rudess na hindi niya alam ang pangalan nito, ipinakilala ni Luke ang kanyang sarili bilang Luke Notos Greyrat, kung saan napagtanto ni Rudess na pinsan pala niya ito. Habang hindi naman ito nagulat na hindi alam ni Rudess ang kanyang pangalan, sabay alis na nakakabit ang dalawang tuko. Matapos ang buong araw at habang pabalik sa kanyang dormitoryo, isang bagay ang sinalo ni Rudess sa hangin na nahulog mula sa bintana, kung saan, isa palang panty. Agad na nagsilabasan ang mga babaeng mag-aaral at pinalibutan si Rudess, habang inaakusahan siyang manyakol at magnanakaw ng panty. Biglang dumating pa ang isang babaeng bakulaw at sinabing kailangan parusahan si Rudess, habang nabuka pa ang mga butas ng ilong nito. To the rescue naman si Fitz, at ipinaliwanag na aksidente niyang nahulog ang labahan ng prinsesa, habang ipinaliwanag niya din na hindi pa alam ni Rudess ang patakaran sa paaralan na bawal maglakad ang mga lalaki sa tapat ng dorm ng mga babae pagtapos ng klase. Subalit dahil ayaw paawat ni Alan Kay, nilabas ni Fitz ang kanyang wand at nagbanta, kung saan natakot naman ito.
Humingi ng tawad si Fitz dahil sa nangyari kanina, subalit sinabi ni Rudess na hindi iyon kasalanan ni Fitz habang nagpasalamat sa tulong niya, at sa kanyang magandang pag-uugali. Dahil kinilig, sinabi ni Fitz na kakaiba kapag napapasalamatan siya ni Rudess. Subalit nang magtaka at magtanong si Rudess kung bakit, ay tumangging sabihin ito ni Sylvie.